Awit ng pagtitiwala sa Diyos, siyang naghahangad ng pagpupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon o katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nagitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit na mabuwan sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasida sa panunood iyong mamasdan. Iyang masama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang. At ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratan. At kahit anong uri mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka silang magtataas, nang hindi masaktan ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na babagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas sa tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilagling. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagatimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaaring ipilit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balaw pang salantahin ng lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako talikdan ng kanilang kasamaan. Dirigin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sister Jocelyn Montero. Palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah. Glory to God. Gusto ko lang po, ang dami po sanang gustong ipatutuo, pero sa mga oras na ito, gusto ko lang po muna na ibalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Dahil totoo po na talagang kung nagtitiwala ka sa Diyos, talagang diringin niya lahat ng iyong mga kahilingan. At alam ko, sabi ko po, sa last na sinabi ko nung nagsalita po ako dito na napakilala na, hindi ko po alam kung ano po yung lalagyan ko dito, pero ganun pa man, si Lord pala palagi may nakalaan. Sabi ko, Lord, hindi matatapos ang isang buwan na visa ko, magkakaroon po ako ng employer. Glory to God po, dahil meron po akong isang ka-borders, narekomenda po ako sa isang amo. And then nag-try out po ako ng Thursday and Friday. Tapos sabi niya po sa akin, before pa po ako mag-try out, meron na pong isa na nauna sa akin. Talagang si Lord, alam ko na yun na ang amo na pinagkaloob niya sa akin. Hindi pa man ako nakikita ng amo personally, pero sabi ng helper, ako na daw ang gustong-gusto ni Sir. Pero hallelujah, glory to God. And then po, pinag-stay niya po ako, doon po ako pinatulog ni Sir. And talagang sabi ng helper, never yan si Sir, naging ganyan sa mga katulong niya. Na pati po sa pag-stay ko doon ng one night, kinausap pa na, inayos niya na ba higaan. Nang inigaan ko daw po, never daw po yan na ganyan ng amo. At lahat po nilatag ni Sir sa akin. At yun po, sabi ko, Lord, talagang napakabuti mo. Dahil kung gaano po kahirap ang mga pinagdaanan ko sa amo ko, isang pagsapor na pinagkaloob ng Panginoon, dito po sa amin ko. Kaya wala akong ibang maibabalik sa iyo kung yung mataas ng pabulit pa sa salamat. At sabi ko kay Lord na, kung kalooban mo, Lord, na makahanap ako ng amo, patuloy akong maglilingkod sa iyo.
be the glory. Jesus name, thank you, Lord. Thank you. Praise God. Ibang-iba kaysa iba ang mga anak ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Talaga pong ang Diyos ay hindi sumisira sa kanyang mga pangako. Amen po ba? Praise God. Tatawagin po natin ang pangalawang magpatutuo. Isa din po choir sa Hong Kong. Sister Mylene Alam. Palakpakan ang Diyos! God is good. And all the time. Amen. Una ko pagpatutuo pa po sa ating Diyos na buhay. Ganon din po, galing din po ako sa Hong Kong. Dumating po ako dito sa amo ko is bedridden po siya. Ang nangyari po, pagdating ko, nag-try out po ako sa kanya ng Saturday. So, bago po ako umuwi, hinayin na po ako ng amo ko. Sabi niya, masaya dito. Kasi kahit marami kami, pero yung kalooban ko is sobrang lahat. So, sabi ko, Lord, ito na po yung inilaan niyo para sa akin. Ang dami rin po akong na-try out, pero sabi ko, mabigat lahat sa loob ko. To God be the glory po. Bedridden yung aking lola. Papa pong minamasahe ko siya everyday. Not everyday because meron din po ako ibang ginagawa. Minamasahe ko pa siya. The power of prayer po, ang ating Psalm 91, ginagawa ko po sa kanya yun. Within 2 weeks, nakalakad po ang aking lola. To God be the glory, natuwa po ang anak ng aking lola. Tinasa niya po ako agad ng sahod. Thank you, Lord. The next day po, sinumpok po ako ng aking mga kasamahan. Pero yung abang lingkod, totoong kalmado. Kahit anong gawin ng aking mga kasamahan, kahit subukin man ako na galitin, to God be the glory, naging kalmado yung abang lingkod. Amen! Lumaban ako ng patas, the power of prayer. Kaya maraming salamat po, Lord. Ngayon, nakakalakad na ba aking lola? Nakapagpaparlo na po na mag-isa. Napagalitan ako kay sabi niya, hindi mo pwede iwanan ng lola mo kasi diyan ka na ako. Tapos sabi ko, ma'am, ayaw magpapigil ng mama mo. Kaya sabi ko, sorry, it won't happen. Ayan. Kaya sabi niya, okay, I understand. Sabi niya, kasi matigas sa ulo ng lola ko. Pero to God be the glory, na hawak ko na siya, ako na po nag-alaga sa kanya, marunong na po siyang makinig. Hindi man totally nakikinig sa akin, kahit papano nakikinig. Matigas pa rin sa kanyang anak, pero kahit papano, meron na siyang malambot na puso, hindi na totally matigas ang kanyang kalooban na kung ano ang gusto is gusto. Kasi sanay siya sa ganun eh. Kung anong gusto niya, kasi tulalagi maya-maya, party! Ganun siya lagi. Kaya yung unti-unting dinadasalan. Kasi salamat sa Diyos, meron din po akong ka-prayer partner na kaliliebo ko. Amen. Amen. Kasisiran po natin siya, matindi po siya. Hindi man po ako makapag-attend every Sunday, but lagi po ako nakatune in. Kaya, thank you so much po, Lord. To God be the glory. God! God is good! And all the time! God is good! Yan po, ginamit si sister sa kanyang lola at higit sa lahat po. Kaya po sila dinala dito sa bansang Macau dahil may plano ang Diyos para sa kanila. Amen po ba? Kaya naniwala bawat isa sa atin, may plano ang Diyos. Amen! Kaya sister, ano man ang kahilingan mo, check yun! Panghahawakan mo. Amen! Tawagin po natin ang ating kasunod na kapatid na magpapatotoo. Walang iba kundi ang ating pinagpalang kapatid, Sister Normalin Bolan. Palapakan po natin ang Diyos. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat, higit po sa yawa sa siya. Gusto ko lang i-invite yung papurit pasasalamat kay Lord. Tunay na pong iniisip pa lang po natin, tunay na po kapag kumilos ang Panginoon, nandiyan na po yung kasaluhan. Amen. Last month pa po ito, so nagnilay po ako March 8, kasi yung bahay po namin may baba po yun, may tindahan. So sabi, Lord, sayang naman kasi nakatenga. So, dinulong ko po yun kay Lord na nawa po may mag-equal, na mag-rent. So, tumawag ko yung aking brother, husband, March 10, sabi na, may nagtatanong daw kung papalan po namin yun. Sabi ko po sa kanya, okay, sabi ko po sa kanya, kasi sayang naman, extra income din po yun. So, salamat sa Diyos kasi nagkasundo naman po sila sa rent. 1 month po ngayong araw na ito. Kaya, Lord, salamat sa answered prayer. Kayo po ang papurit pa sa Diyos. Amen! Praise God. Talaga po napakabuti ng ating Diyos. God is amazing. Amen po ba? Last na po na tatawagin natin kasi magdadako na po tayo. Si Sister Mary. Malakpakan po natin ang Diyos.
siya. Okay. Yung mga yung mga magpatuto sa sunod na lang po. Kaya nga nakipagkagawa ako kasi bakit hindi na ako makapag-share next Sunday, pauwi na ako. At binabalik ko lang po ang lahat ng salamat kay Lord sa lahat ng biyaya. Bless mga tunay nga na pag naglilingkod ka kay Lord. Hinahabol ka ng pagpapaya. So, bali nag-resign na po ako last March 28, yung last visa ko. Tapos na rin po ang extension na 15 days. Nag-exit po ako kahapon. Sa biyaya tabag ni Lord, nabigyan lang po ako ng 10 days, which actually sabi po ni Amo, mga 30 days dahil finish contract ka. Pero kaya po ako nag-resign, kahit bagamat kaya pa ng katawan, pero yung sumusuko na po talaga yung kamay ko, na talagang pahirap na po, hindi na po ako pinatutulog. Kahit sabi ko, kahit hinihiling ko kay Lord, Lord, pagalingin mo, dahil ang mga kamay na ito, tinataas, pumapalakpak at nagpupuli sa iyo. Pero ang kalooban ni Lord, kahit sabi nga po, may instant healing. May dahilan si Lord kung may instant healing o kinakailangan na ipagamot natin. So, siyempre, ang mga doktor din po, ang sensya, ginagamit ni Lord, dinangdalunan din po ng kagalingan. Kaya nung pinatigil na po ako ni Amo nung March 20, unti-unti po talagang di ko na po naramdaman yung pananakit ng kamay ko. Kaya sabi ko sa loob ko, kasi pag may hinihiling po ako kay Lord, minsan po hindi na po pinagkakalog, ang ipagkalog mo sa akin, Lord, pangunawa kung bakit hindi mo ibinigay ang mga hinihiling ko. Kaya yun, sabi ko, siguro talagang kalooban ni Lord, sabi ni Lord, magpahinga ka muna. Pahinga muna yung katawan mo, sabi niya ganyan. Basta ang malaga, patuloy ka pa rin maglingkod at magpuri sa Kanya. So, kaya hindi naman po ako nag-aalala dahil sabi ko, maiiwan ko na naman si brother husband. Pero talaga po kasi hirap yung sitwasyon na kailangan niya nag-aasikaso sa kanya. So sabi ko, Lord, sabi niya, kasi siya, fickle-minded siya. Uuwi na lang kaya ako, sabi ko, dahil uuwi na ako. Sabi niya, hindi, kaya ko pa naman, hingin mo kay Lord na, sabi ko, mag-stay ka sa isang kahilingan. Kung gusto mong ma-extend, hihilingin natin kay Lord. Kung gusto mong umuwi na, hihilingin din natin, sabi ko. Sabi niya, sige, mag-extend ako, kaya pa naman. So sa awat habang ni Lord, nabigyan ko siya ng extension. Also, lahat po talaga ng nagsi-60 years old, pinaalis na ng kumpanya. O, kaya sa harapin niya, nagulat din ako, sabi ko, ang alam ko talaga, mid of April, doon parang malalaman ng kanyang renewal. Pag hindi ako nabisuhan, uwi na ng Pilipinas. Sabi ko, umuwi ka na kasi almost 18 years ka nang hindi umuwi ng Pilipinas ever since, sabi ko. Kaya sabi niya, hindi, kung ano yung kalooban ni Lord, okay sa kalooban ni Lord. Kaya hiniling ko, Lord, kung ano yung kalooban mo, nabigyan po ng extension until August. Kailangan po kasi, lahat sila sabay-sabay ng renewal. Kaya in-expect ko pa rin po, by August, renewal ulit si brother husband. Kaya, God be the glory for me na po sa April 22. Pero patuloy pa rin po ako maglilingkod kasi hindi po ako naglilingkod sa Binalonan chapter. Kaya, God be the highest glory. God, kung na po na napakabuti ng Diyos sa ating sister na nalito.